Ito talagang si dating Senador Antonio Trillanes, mga ka-GP Natics. Bongo! Susunod na daw na magtatago, mga kababayan. Ayon po yan kay dating Senator Antonio Trillanes na grabe kung tumawa. Oh. Halina't pakinggan natin, mga kababayan, ang napapabalita ngayon kasi nga, 'di ba? Etong si Harry Roque ay naglabas na rin po ng kanyang pahayag na di umano, maging sila Maharlika ay nakatanggap na daw po ng balita at impormasyon sila Harry Roque na naipasa na ang warrant of arrest ng ICC laban kay Bato de la Rosa. And tinatanong si Antonio Trillanes kung sino daw ba ang kasunod, mga kababayan. At tahasan naman po niya itong sinagot, mga ka-GP Natics, kung sino ang susunod na magtatago. Ito na nga po, si Senator Bongo, na hindi na rin po natin gaanong nakikita sa Senado ngayon. Hindi ko alam kung absent or hindi lang nahagip ng camera. Baka nga wala na rin sa closely monitored by the public. Meanwhile, issues related to the flood control scandal continue to hound this administration. To give us his insights, we'll be speaking with former Senator Antonio Trillanes. Good morning, Senator Sonny. Good morning, Atty. Karen. Senator Sonny, just recently, Ombudsman Jesus Crispin Remulla said that an arrest warrant from the ICC has already been issued against Senator Bato de la Rosa, but this has yet to be confirmed. From what I remember dati, you were one of the first to say na meron ng ICC warrant of arrest against President Rodrigo Duterte, but this was even before people had information on this. So, would you have any information as to whether there's really an ICC arrest warrant against Senator de la Rosa? Sadly, these types of information are classified. So, and I'm also not in a position to confirm either way. But let's just give the benefit of the doubt to the Ombudsman. I'm pretty sure that his claims are well-founded. During your time po, paano nyo nakuha yung information ng ICC arrest warrant against then or former President Rodrigo Duterte? Let's just say that I have engagements with the ICC, being one of the first to file the communication against Duterte. So that engagement grew or solidified over the past 8 years. So meron kaming ganong exchange ng information. But when it comes to issuances of warrants, very, very careful ang ICC kasi classified information yun. Makakakuha ka lang ng mga information from those who are privy to the issuances of the warrant. So would you say na si Ombudsman Boying Remulla would have some type of communication with the ICC in order to get that information? Probably not directly, but he would have gotten his source or that information from a reliable source based on his assessment. So you believe that he's not bluffing? Yes, I believe so. I believe. Okay, mga kababayan ha. So maliwanag na sinasabi ni Senator Antonio Trillanes dito na hindi nagloloko, hindi nagbibiro itong si Boying Remulla. Although very classified at sobrang higpit ng ICC when it comes to warrant of arrest. Pero mga kababayan, sabi niya gano'n, naniniwala siya na hindi ito nagsisinungaling at hindi siya nang bluff. Okay? At ako, pinaninindigan ko pa rin hanggang ngayon yung sinasabi ko, hindi magtatago si Bato de la Rosa, mga kababayan, agad-agad, okay? Nang wala po silang nabi-verify or wala po silang nakikita na meron na talaga na totoong warrant of arrest. Kasi that was, that happened before eh. Diba? That happened before. Isipin nyo, mga kababayan, nung pumutok yung pagkakahuli, I believe March 10, diba? March 10 or 11. Hindi, sorry. March 10, nalaman na nila na meron ng warrant of arrest. Etong si Digong Duterte, nalaman ni Harry Roque, nalaman ni Panelo, nalaman ng ni Bato de la Rosa at ng iba pang mga DDS, mga kababayan. It just so happened that during that time, parang medyo sila, hesitant. Hindi nila malaman kung sino ba, ano ba yung nilalaman ng warrant of arrest. Sino ba yung naka-indicate na pangalan doon? 'Di ba?
sino ba ang nakasulat na pangalan doon sa warrant of arrest. Kaya itong si Bato de la Rosa, ang ginawa nung time na yon, kasi si Digong hindi naniniwala eh. Sabi niya, wala yan. Kaya nagpunta sila doon sa Hong Kong. 'Di ba? Nagmaisog-maisog rally sila doon. Ngayon, pagbalik, binulaga. Di nagulat. Pero si Bato de la Rosa, ano na noon? Nanahimik na. Nagtago na sa bundok. Hindi totoo yung sinasabi niya na ako ay nasa kampanya. Nangampanya ako sa bundok. Guys, sino ang kakampanya? Ito lang sino ang kakampanyahan mo sa bundok? Kasi kung ako ang senador, mga kababayan, yes, yung bilang ng 1, 2, 10, di ba? Ay mahalaga. Pero sino ang mas mahalaga? Yung nandoon sa maraming tao or yung nasa bundok? Kasi kung ako ang kukuha ng boto, I should be in a crowd place. Doon ako sa maraming tao na makakakilala sa akin at na may ipapakita ko para ako ay iboto. Kaysa doon sa bundok. Bakit doon ka mangangampanya na iilan lang yung tao? Di ba? So hindi ako naniniwala sa narrative ni Bato that sabi niya ganun, ako ay nangampanya nun eh. Nangangampanya ako nun sa bundok. Baka nagtatago ka sa bundok, hindi nangangampanya sa bundok. Di ba? So ngayon, natakot yun. Maging yung kanyang abogado, si Estelito Torion, ay sabi, mukhang totoo na talaga ito. Pero sabi ni Estelito Torion, hindi raw nagtatago si Bato. Ano yun? Hindi nagtatago, hindi nagpapakita, hindi pumapasok sa Senado, hindi nagtatago. Ugag. Meron bang hindi nagtatago, hindi nagpapakita? Diba? Ano sasabihin ni Estelito Torion? Hindi nyo lang nakikita, pero hindi nagtatago yun. Ugok. Takot yun si Bato. Kaya hindi nagpapakita, ganun yun. Do you still have communications with the ICC? Are you still in touch with them? Do you still Okay. Wait, hold on. Sabi dito ni Asi Gabriel, alam ni Bato yan. Naging PNP chief. Yan eh. Dami connection. Tama. I totally agree with this statement. Bakit kanyo? Mga kababayan, naalala nyo ba nung si dating Pangulong Duterte ay inakyat sa eroplano? Di ba, mga ka-GPnatics, yung walang kaalam-alam na piloto ng eroplano, di ba? Sa dami ng koneksyon ni Bato de la Rosa, natuntun nila kung sino to. Naalaman nila at tinakot pa nga eh. Di ba? Tinakot pa nga na kapag tinuloy mo yan, magagalit sa iyo ang taong bayan. Magagalit sa iyo ang mga Pilipino dahil ikaw ang nagdala kay Tatay Digong sa dahig. Sabi niyang ganon. Paano natuntun yun? Kakilala ng kakilala ng kakilala. Pero, ang galing, di ba? Ibig sabihin nun, katibayan na ito na may impluwensya at may mga koneksyon talaga sila. So, hindi po imposible na nalaman talaga nila na meron na talagang warrant of arrest. What you've called the solidified na across the years that you have had that exchange as someone first to file a communication against Sa buntok ng Arayat. former President Duterte. Yes, we continue to engage with them kasi interested party tayo rito at we want to see this. Okay, sabi dito, pina-TRO nga ni Bato yung warrant. Tama, nasimula natin to. Pina-TRO niya, kaya lang ang problema kasi doon, pina-TRO mo, wala ka naman nakikita. Di ba? Mga kababayan, wala ka naman nakikita. Sa makatuwid, sabi ng pati yung Solgen ay ano ka lang, parang tawag dito, guni-guni mo lang yan, paranoid ka lang. Kasi wala. GP, parang nagko-contradict sa sinasabi mo. Okay, ganito. Hindi yan nagko-contradict. Si Bato, nagpapa-TRO, kaya lang wala siya may ipakitang ebidensya. 'Di ba? Yung sa atin naman, yung sinasabi natin, naniniwala tayo na mayroon ng warrant of arrest, kaya lang hindi pa natin nakikita. 'Di ba? 'Yun. Parang ano yan, ang Panginoon, naniniwala tayo pero hindi natin nakikita. Kaya lang, hindi mo pwedeng, pagdating sa hustisya, okay, pagdating sa justice, mga kababayan,
ano yan eh, pakitaan ng ebidensya. So, hindi mo pwedeng, halika nga muna dito, Panginoon, sama kita dito. Hindi pwedeng ganon, di ba? Doon kasi, sa Panginoon, ibang usapan. Yung paniniwala, ibang usapan yon. Kahit hindi natin nakikita, naniniwala tayo. Pero doon sa korte, kailangan maipresenta kang ebidensya. Kasi to see is to believe dun eh. 'Di ba? Kung wala kang hawak, otherwise, ang tingin nila sa iyo, nag-iimbento ka lang. 'Di ba? O kaya paranoid ka lang, praning ka lang. Ganon. That information from a reliable source based on his assessment. So you believe that he's not bluffing? Yes, I believe so. I believe so. Do you still have communications with the ICC? Are you still in touch with them? Do you still have that thing, what you've called the solidified na across the years, that you have had that exchange as someone first to file a communication against former President Duterte? Yes, we continue to engage with them kasi interested party tayo rito at we want to see this through. Nasimula natin to, then tatapusin natin. Ngayon maraming mga nami-mention dun sa iba't ibang mga documents regarding the complaint or regarding the case of Mr. Duterte, yung mga sinasabi lang co-perpetrators. But ultimately, interesado yung ICC doon lang sa mga most responsible. Kaya hindi sinama yung mga pulis. Okay. Intendes, ngayon ko lang naiintindihan bakit hindi sila isinama. Pero yung mga parang main player, okay? Kagaya nila Digong, at yung mga co-perpetrators, Bato de la Rosa, ito sila Bongo, sino-sino pa, mga kababayan? Sila Albayalde, di ba? They're not really after even the mid-level operators. Nasa biringan. So, mananaro down yung mga mai-issuehan ng warrant, eventually probably, at most mga 4 mai-issuhan. Including former President Duterte na po yun. Yes. So tatlo, if we have Senator Bato de la Rosa, who do you think are the other 2? Bongo and Albayalde. Ay, naku po, eto na, mga kababayan. Talaga naman, wala man lang paligoy-ligoy, Antonio Trillanes. Sabi niya ganoon dahil nga, meron na nakakulong na si Digong, meron na si Bato de la Rosa. So, probably, mga kababayan, would be Bongo and Albayalde. Nako, maliwanag na talaga. Nakita nyo ba si Bongo? Meron ba siya mga pahayag sa mga plenaryo? Sabi ni ano to? Ashin. May impluwensya sila Boss GP pati nga mga unggoy, kalabaw at iba pang mga hayop sa bundok na i-register nila sa butante kaya sa bundok siya nangampanya. Yun ang matindi kaya nanalo, no? Mga kababayan. Ito ha. Mga ka-GPnatics. So, yun nagsasabi na mananalo si Sara sa 2028. Mukhang malabo na mangyari yan. Sino pa ang kikilos para kay Sara Duterte? Sa Senado, paubos na sila ng paubos. Susunod na magtatago itong si Bongo. Kung si Bato na wala na ngayon na parang bula, si Bongo kaya, kailan kaya? Kasi hindi ko na rin napapansin mga kababayan. Baka mamaya may lumabas na naman dyan, sasabihin ng abogado. Huwag nyo nga pinapansin yung pagkawala ni Bato, ni Bongo. Meron nga dyan hindi nagpapakita nung November pag GAGO. Biruin nyo mga kababayan, kinumpara si Bato sa buntis na merong maternity leave ang hayop. Parang hindi abogado. Hindi na siya nagba-vlog, hindi na kumakain ng ice cream at fishball si Bongo. Ma'am Corazon Taigo, baka nagtatago na rin to. Hindi talaga, promise, binalikan ko yung mga plenaryo, parang wala na, hindi ko na nakikita si Bongo. No? Baka nag-umes ka po na ng maaga, pero hindi pa naman nababalita. Diba? Baka nandyan lang sa paligid-ligid. Kaya lang hindi na siya yung maingay. Diba? Na lagi natin nakikita. Ito naman kasi si Trillanes, tinatakot mo si Bongo. Natakot na nga si Bato. Tatakutin niyo pa si Bongo. Yan. At what point do you think magkakaroon ng, if any, warrant of arrest against them?
mga next year na yon, yung dalawa. But si Kay Bongo, tingnan natin, baka nga totoo yung sinasabi ni... Or yung kay Senator Bato, yung maunan ngayong year na po, tapos yung dalawa would be Albayalde and Senator Bongo. Yes, oo. Mga next year na yan sila. Next year. Right after Christmas. Before ba yan ang impeachment? Palagay ko, mga kababayan, ita-timing din nila to. Ita-timing din nila ito bago yung impeachment. O kaya, right after ma-file yung impeachment complaint. Panigurado para walang kakampi si Sara Duterte. To make sure na talagang lalakad yung impeachment. 'Di ba? Ay, very timely. Maganda 'yan. Pero sabi nila, itong si Albayalde daw wala na daw sa Pilipinas, Marami daw nagsasabi wala na daw sa Pilipinas. Umalis na daw. Di ba pag sabi nila kapag ang isang tao daw ay nag-flight, yan daw ay, mga kababayan, sign of guilt. 'Di ba? Pag tumakas ka, hindi mo hinarap yung kaso mo, nangangahulugan daw na yan ay pagpapatunay at yan ay nagsasabi talaga na ikaw ay guilty. 'Di ba? Tago-tago na din si Bongo Lloyd. Hindi nyo na rin talaga nakikita, Biruin nyo, yan yung nila, yun yung remedyo ng mga DDS. Kailangan, lumipad na kaagad. Missing in action si Bongo. Yung action center. Iba naman yun. The Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian said that De La Rosa did not submit any formal excuse for missing their sessions that tackled the budget of the Defense Department, and he only received a text message from the senator's staff requesting him to cover the agencies assigned to De La Rosa. You were also a senator before. How should the Senate address the continuing absence of Senator Bato? Magaling din to, Abogado rin to, mga kababayan, si Karen, May dalawang kasi dyan dalawang types of presidents, Yung una, yung kagaya sa amin ni Senator Laila, kami naka-detain kami, we're not physically present sa session hall, but we continue to file resolutions, Nag-function yung senador pa rin sila. Namin. At we submitted ourselves to the justice system natin, at pero there is a presumption of innocence, di ba? So, pero in the case of then Senator Ping Lacson, or when back in 2008, I think, si Senator Lacson was being served warrant also, for double murder, and he felt he was unjustly accused, kaya hindi niya sinubmit yung sarili niya sa justice system. This was during the time of then President Gloria Macapagal-Arroyo. Yes. So, after, I think, 9 months, nag-decide yung Senate na i-padlock yung office niya for as long as hindi siya nagpapakita. So, yung mga staff niya eventually were absorbed by the Senate Secretariat. Palagay ko, kung merong paggagayahan ng treatment kay Senator Bato de la Rosa, it's this presidents of Senator Lacson. And under that president, kailangan po bang kaltasan yung sweldo ni Senator Bato de la Rosa kung i-treat siya as absent without the same reason as you and Senator Laila had, that you were incarcerated at that time? Hindi naman. Kasi ang senador, 24/7 yung duty mo at accountable ka dun sa mga botante mo. So, he was given that mandate for as long as hindi siya nabibigyan ng sanction ng Senado mismo, hindi dapat ginagalaw yung benefits niya. 'Di ba? Yung personal benefits niya. But yung MOOE ng opisina and other funds ng office, yon pwedeng masubject yan ng ibang auditing protocols. Kaya pwedeng tanggalin yon. Yun. Would Senator Bato de la Rosa be vulnerable to an ethics complaint for not going to the sessions or being absent? Generally, masasabi natin na subject yan sa yung pananaw ng iba't ibang senador, di ba?
Kasi sasabihin na, this is political, di ba? If you feel unjustly persecuted, you can state your case sa general public in other means. Pero ito kasi, iba yung naghahabol, no? ICC ito. Kaya, masasubject ito sa ibang pananaw. So, baka sabihin ng mga senador, pinanghihimasukan ng external forces yung jurisdiction ng isang senador. Kaya it's a tricky situation. Okay, pero merong isang pahayag si Antonio Trillanes, mga kababayan, in case na wala daw mag-file ng case sa True Ethics Committee kay Senator Bato de la Rosa sa kanyang mahabang pag-absent, mga kababayan. Kasi sa ngayon, sabi niya gano'n isang buwan pa lang naman. So kung tumagal-tagal ito at wala talaga na nag-file ng case sa Ethics Committee kay Bato, mga kababayan, ay siya daw mismo ang magpa-file ng Ethics Committee complaint. Okay, sa mga katuwid, mga kababayan, hindi sila pwede na, pabayaan na lang nila itong si Bato de la Rosa. Kasi may precedents din eh, di ba? Itong si Tevez, itong si, pangalan nito, si Zaldico, mga kababayan, di ba? Dapat ganun. It applies to everybody, hindi dapat selective. Basta antayin natin. Siyempre, mayroon naman tinatawag na kumbaga, tayo naman ay tao, sila naman ay tao. 'Di ba? Pagbigyan muna nila, mga 3 buwan siguro, pwede na 'yan, 'di ba? Pag 3 buwan di pa rin nagpapakita at sumasahod, di dapat bigyan na nila ng aksyon. 'Di ba? Yung bulldog, boss, kailan naaalisin sa Senado? Roel Zolas, yung bulldog na sinasabi mo, si Marcoleta, kung kailan naaalisin sa Senado, ano na yan, pinatawag na yan, di ba, ng COMELEC. Tapos, kapag walang nangyari doon, iakyat nila Danilo Araw, etong si Attorney Dino De Leon, at ng iba pa, mga kababayan, itong kaso ni Marcoleta sa Supreme Court. Kasi nga naman, maliwanag yung kanyang pahayag sa kanyang programa na talagang meron pong mga nag-donate nung kanyang campaign, yung ginastos niya sa kampanya. Pero sa SOSE ay walang nakasulat. Dahil daw hiniling ng mga kaibigan niya. Okay? So, antayin natin yan. Hindi naman kasi pwedeng gusto natin makulong na kaagad. 'Di ba? Pero mayroong isang banat pa dyan si Marcoleta. May isang DDS na nagtanong, sabi sa kanya, "Uy, binoto ka namin dahil sa 2K. Kailan ba mangyayari yun?" Sabi niya, "Magantay ka lang, mangyayari yun." Saan niya kukunin yung less than 2K, mga kababayan, tapos libre na? Diba? Inuubos na ang minority black. Hindi lang, meron pa sa majority, mga nagtatago din. Mga Duterte din yan. Yung iba. Diba? Okay. So ito naman, mga kababayan. Maliwanag si Bongo ay malamang by next year lalabas yung kanyang warrant of arrest galing sa ICC. Hoy, nakakatatlo pa lang tayo. Tagal Ito mga kababayan, pag-usapan